Pinagyaman at pinagpala, ang tao'y kanyang nilalang. Karawat kawangis niya, at kahit hindi naging tapat, ay kanya pa rin minahal. Halina tayong lahat ay umawi sa Panginoon, tayo ay magpuri pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito. Halina't buong kapakumbabaan muna nating aminin ang ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Maaaring ibulong sa Panginoon ang ating mga intensyon. Sama ng intensyon ng mga nagpapamisa ngayon, mga tumutulong sa ating simbahan. Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim ng unang tipan. Dahil dito, kakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Sapagkat pumasok si Kristo, hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay kundi sa langit. At ngayon nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon. May dalang dugo ng mga hayop. Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili at iya'y sapat na.
Kung di gayon, kailangan sanang siya ay paulit-ulit na mamatay mula pang matatag ang sanlibutan. Subalit, minsan lamang siya nagpakita, ngayoy matatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsan inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos na awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y ay kahanga-hangang tunay, sa sariling lakas niya'y at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, na kasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas sa mga demonyo. Kaya't pinalapit na Jesus sa mga tao, sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasa sakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayun din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasa sakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malulooban ang bahay na iyon. Tandaan niyo ito, maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang nakatatawang paratang ng mga eskriba kay Kristo. Mga nag-aral pa naman. Inaalihan daw si Kristo ng masamang espiritu, kaya ito nakapagpapalayas ng mga demonyo. Maliwanag ang sabi ng ating Panginoon, walang mangyayaring maganda sa isang kaharian kung nag-aaway-away ang mga nasasakupan nito. Isipin po ninyo, lahat ng ginawa ni Kristo, lahat ng sinabi ni Kristo, lahat ng pinakita ni Kristo ay laban sa demonyo. Nandiyan ang pagpalaganap niya ng mabuting balita. Ang mabuting balita na tungkol sa pagmamahal, pagpapatawad, pagpapakumbaba, pagbibigay. Lahat ng yan ay kontra sa diablo. Nandiyan ang pagpapagaling ni Kristo ng sakit ng tao na sang-ayon sa mga Hudyo ay epekto ng kasalanan o pagiging masama ng tao. At syempre nandyan ang pagpapatawad ni Kristo ng kasalanan ng tao. O hindi nga ba't hayo yun ng demonyo? Nandyan din syempre ang literal na pagpapalayas ni Kristo ng masamang espiritu na hindi naman niya sinabihan pagkatapos siyang palayasin. Kunyari lang ito balik uli kayo. Hindi, pinalayas niya talaga silang lahat. At nandyan din ang pagbuhay ni Kristo sa patay. Na alam naman nating pinaka-epekto o kapangyarihan ng kasalanan, ang kamatayan. Lahat ng yan ay laban sa demonyo. Kaya napakalayo na sa katotohanan si Kristo ay kampon ng diablo. Kaugnay nito, hindi pwedeng gumawa ng milagro ang demonyo. Yung mga pambihirang ginagawa ng diablo, sang-ayon kay San Pablo, sa 2 Thessalonians 2, verse 9 and following, ay mga lying wonders, mga kababalaghan na kasinungalingan para makapanlinlang lang. So hindi talaga kababalaghan, hindi talaga milagro, sapagkat hindi capable ang demonyo na gumawa ng milagro. Ang milagro po kasi ay something that is against or beyond nature. At ang pwede lamang naturally na gumawa ng milagro ay someone or something na beyond nature din, na hindi rin sakop ng kalikasan, ng mga bagay na natural. Dapat pambihira din, dapat extraordinaryo din. At walang iba yon kundi ang Panginoon lamang natin. Natatandaan po ninyo yung sinabi ni Nicodemo kay Kristo sa John 3 verse 2, nalalaman ko po na kayo'y galing sa Diyos, sapagkat walang ibang makagagawa ng ginagawa ninyo, malibang siya'y galing sa Diyos. Maliwanag kay Nicodemo na ang tanging makagagawa ng milagro ay Diyos lang, or someone whom God empowers to do miracles, just like Moses and the prophets and the saints. Pero yung milagrong yon, galing pa rin sa Diyos yon. At alam ng mga eskriba yon. Hindi nila pinagdududahan na milagro yung mga ginagawa ni Kristo Ang sablay lang kung bakit nila ito inattribute hindi sa Diyos, hindi kay Kristo, kundi sa demonyo. May malis ito. Hindi inosenteng pagdududa ito. Mapanirang pagdududa ito ng mga taong naiingkit kay Kristo. Naalala ko po minsan, may nag-post ng ganito sa isang social media platform. Ito ay tungkol sa kanyang allegedly masamang karanasan nang magsimba siya dito. Hindi po binanggit dito yung simbahan natin, pero sa ibang part, sa comment section binanggit niya. Ito lang po yung na-screenshot ko. Sabi dito, simbahang allergic sa bata, simbahan na may biglang maniningil sa iyo para simanggabi daw, 30 pesos. Simbahan na ipipilit, babalik-balikan ka na ipunta yung anak mo sa playroom nila kasi baka daw umiyak, magagalit daw si father. Kaya nga nagsisimba kami para matuto yung anak ko magdasal at makita kung paano magsimba tapos paglalaroin nyo lang. Hindi sana pala sa mall ko na lang pinunta anak ko. Kung ganon, bad experience ever. Sana nakita po ninyo yung linya ng kaniyang sinasabi dito. Unang-una, kung meron man siyang problema, bakit hindi siya dito pumunta? Bakit agad sa social media? Curious nga ako kung totoo yung sinasabi niya. Baka nga may naniningil ng 30 pesos. Dapat malaman ko. At hindi ko siya pagagalitan doon. Pasasalamatan ko pa siya kung maituturo niya at mapapaamin namin yung tao. Pero napakalaki ng paniniwala kong na-misinterpret lang niya. Yung kung ano man yung 30 pesos na yun, baka misal ito
Ini-encourage lamang yata. Yes, talagang ini-encourage. Pero ngayon, pinagbawal na po natin yung pagtitinda ng misal. Sabi ko doon na lang sa souvenir shop, so malamang ito yung na-misinterpret niya. Tama ba 30 pesos yung misal? Tama? 30 pesos yung misal? So baka ito yung na-misinterpret niya, di ba? So that's it. And then, hindi naman playroom yung lugar ng mga bata. Hindi naman maglalaro yung mga bata sa playroom eh. Doon, tinuturuan ng mga bata na mag-color, pero ang kukulayan nila, bago nila kulayan, ay papaliwanag muna sa kanila. Ito ay may kaugnayan sa Ebanghelyo habang ang kanilang mga magulang or guardian ay nagsisimba. The point is, kung meron mang misunderstanding or miscommunication, sana dito muna, wag muna social media. At inakusahan niya agad ang simbahan. Kung mapupuna po ninyo, in-erase na lang yung mga comments, yung mga nagtatanggol naman dito. Kasi alam nila, walang naniningil dito. Alam nila yung mga nangyayari dito at hindi naman dudumugin ng libu-libong mga tao ang simbang ito ng kung ilang taon na. Hindi naman nababawasan. Padagdag pa nga ng padagdag ng upuan kung may mga nangyayaring ganyan. Besides, hindi nga tayo nanghihingi ng malaking halaga o ng kahit na maliit na halaga sa kung sino, hindi natin inuobliga. 30 pesos pa. At tayo ay nasa yugto ngayon na dinadaluyan na tayo ng biyaya papunta sa iba. Tumutulong na po tayo sa iba't ibang mga parokya. Nagpapagawa pa tayo ng mga kapilya. Bakit yung 30 pesos ay ewan ko. Tapos anonymous. Habang may pinipresenta sa kanya ng mga magagandang bagay na pagtatama sa iniisip niya, hindi talaga ganun ganun. Ni-insist pa rin niya. Yung punto niya. Tapos anonymous pa. Kaya ang sabi ng iba sa comment section, ikaw ba talaga yung may malasakit sa simbahan o nagsimba ka para manira lang? Ganyan ang mga eskriba kay Kristo sa ating ebanghelyo ngayon. Sige, for the sake of argument, benefit of the doubt. Kung meron silang nakita, kahit kaunting questionable sa ginagawa ni Kristo, so dapat muna kinlarify nila. Kung meron silang mga haka-haka tungkol sa mga sinasabi ng mga tao na nababalitaan nila tungkol kay Kristo, na hindi katanggap-tanggap para sa... So dapat sila muna ay nakiramdam, nagtanong, nag-imbestiga. Besides, nag-aral sila. Nakita nga nila na milagro talaga yung ginagawa ni Kristo. Kung bakit ganun agad ang komento nila, napakalayo pa sa katotohanan. Kung sila'y magpapakatotoo lang, ayaw nga nilang magpakatotoo Kasi ang hangarin nila ay hindi makatulong kundi ang makapanira lang. Alam niyo po, nakalulungkot pero ito ang realidad ng buhay. Yung mga taong ganyan, na kapag may nabalitaang negatibong bagay tungkol sa iyo, hindi magtatanong, hindi mag-iimbestiga, hindi magka-clarify, huhusgahan ka agad. At sabihin agad either sa isip nila or mas malamang sabihin sa iba, sabi na nga ba, ganyan yan walang palalabasing maganda yan sabi na nga ba, kaplastikan lang sabi na nga ba, mangyayari yan matagal ko nang nakita at naramdaman yan. Something like that. Kahit na hindi pa nila alam ang buong katotohanan, na hindi rin naman nila aalamin pa, sapagkat sa kung ano man ang hindi pa nila nalalaman, wala na silang pakialam. Ang pakialam lamang nila ay yung nabalitaan nilang negatibong bagay tungkol sa iyo, sapagkat kung magpapakatotoo lamang sila, yun ang matagal na nilang hinihintay na mangyari at maparatang o isipin ng tao sa iyo. At home na sila doon. In fact, matagal na lang hinihintay yun. Kaya hindi na sila mag-e-effort pa for some clarification. Mga kapatid, yan ang mga legit na inggit sa buhay ng isang tao. Mga taong nandiyan, hindi lang halata, pero ang laging hinihintay, baka wini-wish pa nga, ay ang pagbagsak mo. Kapatid, huwag mong ibigay sa kanila yung kaligayahan yan na makitang ikaw ay bumabagsak nga sa iyong buhay. Mabagsak ka man, bawi agad sa tulong ng Panginoon. Magkasala man, magbago agad sa tulong ng Panginoon. Madapa ka man, bumangon ka agad sa tulong ng Panginoon. Kung wala ka talagang ginagawa namang masama, katulad ng Panginoon, pagtanggol mo ang sarili mo sa magandang paraan kung kinakailangan, pero hindi man sila makinig o makinig, hayaan mo lang, wag mong papatulan. Huwag kang mag-stoop down o bumaba
sa kanilang napakaabang kalagayan na ang panalo lamang ay ang mainis ka lang. Again, huwag mo sa kanilang ibibigay ang kaligayahan o pleasure na yan. Mas lalo mo silang patayin sa inggit kung kinakailangan. Ituloy mo lang yung ginagawa mong maganda at huwag mo na silang alalahanin ng lubusan. Besides, yung mga taong tunay na nakakakilala sa iyo ay hindi agad maniniwala sa mga ito. Yung mga taong tunay na nakakilala at nagmamahal sa iyo, sila yung magka-clarify sa iyo. Sila yung magtatanong sa iyo. Sila yung mag-iimbestiga kung ang masamang nabalitaan nila tungkol sa iyo ay totoo. At kung mapatunayan man nilang totoo, hindi nila ipagkakalat ito, kundi sasabihin ang sekreto sa iyo dahil totoong nagmamalasakit ang mga ito. Sila yung mga taong mas pagtuunan mo ng pansin at hindi yung mga taong kuhang-kuha ang inis natin. Sa mga legit namang mga mainggitin dyan, palasak na yung kasabihang pag-inggit, pikit nyo na lang at ipagdasal na hindi na mag-flourish yan sa inyong puso't isipan. Sapagkat kapag nagkaganyan ay tulad ng mga eskriba na nag-aral naman, bababa ang iyong level, sisirain mo sarili mo sa inggit at baka makapanira ka rin ng ibang tao na po pwedeng i-consider na kasalanan din sa Espiritu. Sapagkat bawat tao ay templo ng Espiritu ng Panginoon. Huwag mong sirain dahil sa inggit mo sapagkat pananagutan mo ito. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko sapagkat anak niya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, kami tulungan mo na huwag mainggit sa aming kapwa, sapagkat inggit ang pinagmumulan ng mga mapanirang salita at akusasyon, totoo man o hindi sa isang tao, na hindi namin dapat gawin, hindi namin dapat sabihin, sapagkat bawat tao ay templo mo. Tulungan mo rin po kami, Panginoon, na hindi maapektuhan ng lubusan sa mga paninira ng iba, sa mga akusasyon ng iba na walang katotohanan. Kung may katotohanan man, maging dahilan nito ng aming pagbabago, pero hindi ng aming pagbagsak, hindi ng pagkawala ng aming pag-asa, sapagkat nandiyan ka. Tutulungan mo kami makabawi dito. Alleluia, purihin ng Diyos. Alleluia, kasalamatan sa Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Alleluia, purihin ng Diyos. Alleluia. Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili,
mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, yan ang pakatandaan mo. Siraan ka man ng mundo, basta't kakampi mo ang Diyos, you'll be fine. Mayroong magandang mangyayari sa iyo sa kabila ng paninira, sa kabila ng panginsulto. Kung yung nagkasala nga, may chance pa sa Diyos. Ikaw pa bang nagpapakabuting tao na kinaingitan lamang ng kapwa mo? Ang Diyos ay kakampi mo. Lakasan mo ang loob mo. Huwag kang masyadong paapekto. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin tayo upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo at lumuluhog upang kaligtas sa iyong pagkaloob. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtas. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San ni Francisco na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat
masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Ordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaaneyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pag-asa ay nakamtan, bagong liwanag ang nasilayan. Kami tatahak sa iyong patnubay, sama-sama kaming babangon, sama-sama maglalakbay, sama-sama kaming aahon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Sama-sama kaming babangon, sama-sama maglalakbay, sama-sama kaming aahon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Sama-sama. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawa namin maikarangal ang iyong pagkapalang sa aming binibigay sa pamamagitan ni Heso Kristo, asama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Holy world. God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati duhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung saan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa inyong mga tinutulong. Maraming pong salamat sa inyo. Panginoon na po ang bahala sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din. Mary, Mother of the Lord, Hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.